Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eli. 22 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa San Mateo, Rizal. Mula pagkabata ay nakakarinig na ako ng mga kwentong tungkol sa mga engkanto at madalas ay sinasabihan ang kanilang biktima at sinasama sa mundo nila. Sa Samar ang probinsya ng nanay ko. Waray po siya at laking probinsya pero never pa siyang naka-encounter ng mga multo, engkanto, or whatsoever. Tanging kwento lang mula sa bayan niya ang naririnig niya pero hindi siya naniniwala doon. At kapag nagkukwento ako sa kanya tungkol sa mga multong nakikita ko, ay hindi po siya naniniwala sa akin. Samantala dito na sa San Mateo, Rizal nakapag-asawa si Mama. Kaya lumaki kami sa isang malawak at maingay na lugar na nasa boundary ng Metro Manila. Maliit pa lang ako noon ay nakakakita na ako ng mga multo, maliban sa mga elemento. Ang tanging pinapaniwalaan ko lang ay may Diyos at demonyo. Minsan na rin kaming nanirahan sa probinsya ng mama ko. At doon ay may creepy encounter na din ako na na-experience. Pero wala na yatang mas nakakatakot pa sa nangyari sa akin dito sa San Mateo. To think na urban naman dito. Nangyari ito noong 2018. Grade 8 pa lamang ako noon. Nasa second floor ang classroom namin. 3 room yung kada palapag. At nasa gitna yung sa amin. Mga bandang 3:00 ng hapon at kasalukuyang nagkaklase noon tungkol sa biology. Nag-discuss ang teacher namin para sa gagawing activities na isusulat sa bond paper. Pagkatapos noon ay kanya-kanya nang gawa ang mga kaklase ko. Kabilang na ako. Around 3:40 PM nang napahinto ako sa kakasulat at magpahinga muna. Naisipan kong kausapin ang kaklase ko. Vera, ang tahimik ng klase no? Wika ko. Tahimik lang kapag may pinapagawa si ma'am. Sagot naman sa akin ng kaklase ko. Oo nga eh. Sana palaging magpagawa ng activity no? Para tahimik? Dagdag ko naman. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay nagpatuloy na sa pagsulat yung kaklase ko. Ganon din ang ginawa ko pero habang nagdodrawing naman ako, may napansin ako bigla sa kaliwang bahagi ng likod ko. Nasa last part ng row ako nakaupo. Mula sa kaliwa ay nasa ikalawa ako nakaupo. Nabother ako sa ingay na nanggagaling mula sa kaliwa. Pero dahil mas pinili kong i-focus ang atensyon ko sa drawing ay hindi ako nag-abalang lingunin ng mabuti. Yung parang ang mata ko lang ang ginamit para malaman kung sino at ayon kaklase ko lang yata. Nabigla na lamang ako nang nakaramdam ako ng takot. Kaya doon na lamang ako sa kaliwa lumingon. At hindi sinasadyang nakita ko ang punong nasa labas ng pintuan namin. Nature lover kasi ako.
Masarap sa pakiramdam kapag nakakakita ako ng puno at mga halaman. Ayoko din ng maingay, kaya kahit may dalawang close friend ako, minsan ay mas gusto kong mapag-isa. Sa ikalawang pagkakataon ay mas lumakas ang ingay na nanggagaling sa kaliwang likod ko. Tiningnan ko ang teacher namin sa harapan at nandun lang nakaupo at may inaasikaso. Nasagi tuloy sa utak ko kung bakit hindi niya pagalitan ang mga maiingay. Ayaw pa man din niya kapag maingay din, lalo na kapag may activity. Kaya nilingon ko ulit gamit ang mga mata ko nang hindi ginagalaw ang leeg ko. Yung kanina ay marami sila, naging isa na lamang. Akala ko ay kaklase ko pero nilingon ko nga sa ikalawang upuan na ka-row namin kompleto naman. Nag-decide na lamang ako na lingunin kung sino pero bago ko nga tuluyang nilingon, anino na lang ang meron. For the last time ay naglakas loob akong lumingon pero wala ni isang anino ang nandoon. Wala na din ang ingay, kaya ipinagwalang bahala ko na lamang yon. Kinagabihan pagka-uwi ko sa bahay ay nanood muna ako ng TV. Kumain, tapos ay nagpalit ng damit. Mamayang kaunti ay pumunta ako sa kusina, nagsaing para sa hapunan nang maisipan kong kunin ang gamit na kinakailangan ko. Pumanhik ako sa ikalawang palapag. Yung switch ng ilaw malapit lang sa higaan. Bubuksan ko sana ang ilaw pero medyo maliwanag naman dahil sa ilaw mula sa labas ng bahay. Malalaki kasi ang dalawang bintana namin at nakakover ang maninipis na kurtina. Kaya dim light ang kwarto. Nang bubuksan ko na ang kurtinang nakakover sa higaan, ay bumungad ang isang aninong nakaupo sa kama ko. Bigla akong nanigas sa kinakatayuan ko. Lalo na nung lumingon ang anino at tumayo sa harapan ko. Magkasing tangkad yata kami, pero sa istruktura ng pangangatawan ay lalaki siya. Gusto ko sanang kausapin yon kaso'y inunahan ako ng takot. Maya-maya lang ay humakbang siya patalikod sa akin at tuluyan ang naglaho sa liwanag na nanggagaling sa labas. Totoo nga pala talaga ang nakita ko dati sa eskwelahan. Pero wala akong ideya kung ano ba talaga yon. Lumipas sa mga araw, inilihim ko yung nakikita ko. Nakakapanibago kasi minsan ay nakakarinig ako ng footsteps sa kwarto namin tuwing nasa ibaba ako. Kahit walang tao o pusa ang nandun. Naikwento din ng mga kapatid ko na nakakarinig din sila. Eksaktong 12 noon nang nangyari ang pag-uga ng higaan ko habang nagbabasa ako ng libro. Kasama ko ang mga kapatid ko noon kaya akala ko ay sila yon. Kaya pinababa ko sila papunta ng sala. Naulit ang pag-uga ng kama ko and this time ay sumigaw ako at tinawag ang kapatid ko dahil sa takot. Pagkatapos ay kinuwento ko sa kanila ang nakita ko. Kasunod noon kay mama ko na ikinuwento. Around 7 p.m. noon, nasa sala kami noong sinabi ko lahat ng nangyari sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa amin nung una pa lang? Aniya. Halata sa mukha ni mama noon na nag-aalala siya masyado. Akala ko kasi guni-guni ko lang ma. At saka akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga engkanto na yan? Usisa ko naman sa kanya. Madami pa silang tinanong tungkol sa nangyari sa akin nang biglang dumating yung kapitbahay namin na babae, si Ate Jill, at may inabot itong pagkain kay mama. Pagkatapos nito ay hindi muna pinaalis ni mama ang kapitbahay namin at ikinuwento niya kay Ate Jill yung ikinuwento ko. Doon ko nalaman na si Ate Jill pala ay may karanasan din at minsan ay naibigan ng engkanto. Sabi pa niya sa akin na hindi daw imposible na maibigan ako ng engkanto kasi mahaba daw ang buhok ko at maputi ako. Nasa dulo na ng pagkukwento si mama noon. At nung tinanong ako tungkol sa anino, bigla ko nakitang itim na bilog
banda sa dingding ng sala malapit sa pintuan. Inisip ko naman ulit na baka guni-guni ko lang yon. Sasagutin ko na sana ang tanong pero nag-iba ang isipan ko at nanatiling tahimik habang nakatingin sa itim na bilog na unti-unting naguhugis tao. Samantala si mama ay pinagpatuloy ang kwento. Habang ako ay nakakaramdam na namang muli ng nerbiyos sa puso kasi nakita ko mismo sa gilid ko na dumaan uli ang anino. Lamig ang bumabalot sa kanyang braso that time. Kaya sinabi ko kaagad sa kanila na itigil na ang pag-uusap sa kanya. Nabigla pa sila dahil napasigaw ako nang sabihin ko yon. Sa kabilang banda, kinabukasan naman ng hapon 4:30 PM nang pauwi na kami kasabay ang dalawa kong kaibigan. Sa una ay nasa gitna ako noon, nasa gilid kami ng kalsada noon nag-uusap sa mga crush namin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatingin ako sa matanda na naglalakad opposite sa direksyon namin. Nakita kong nanlilisik ang mata. Matanda na kung titingnan mo, parang ang ermitanyo. Sasabihin ko sana sa dalawa kong kaibigan ang tungkol sa matanda, nakakakilabot kasi. Pero bago ko pa masabi, palapit na palapit kami sa matanda. Panay kami tawa ng kaibigan ko noon nang napansin kong hinawakan pala ng mahigpit ang kaliwang braso ko ng matanda na yon. Tinignan ko siya nang may pagtataka sabay bawi ko sa braso. Dahil hindi ko magawang magsumbong kahit nasa gilid ko lamang ang kaibigan ko. Naisip ko ang lakas naman ng matandang yon. Kung titingnan mo nga ay ang hina naman, parang nasa 80 years old na ang edad. Buti na lamang at nabawi ko ang braso ko. Pagkatapos noon ay hinayaan na niya ako sabay lakad niya sa ibang direksyon. Nang lumiko na kami sa ibang daan ay tinanong ko sila, "Uy, nakita niyo yung matanda na nakasalubong natin kanina?" Tanong ko sa kanila. "Anong matanda?" Nagtatakang balik ng isa kong kaibigan. "Oo nga, wala namang matanda kanina," sabi naman ng isa. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay kinilabutan ako. "Huwag niyo nga akong biruin," ang sabi ko pa sa kanila. "Promise talaga," insist ng kaibigan ko sa akin. Sinabi ko na lang sa kanila ang nangyari. Sila pa nga ang natakot kasi baka multo yon. May multo bang nahahawakan? Kung adik naman ang matandang yon, di malabong pagugulpihin siya ng mga kalalakihan doon. Kilala na kasi ako doon sa mga taong naninirahan doon, pero mukhang ako lang ata ang nakakita sa kanya. Samantala isang taon ang lumipas. Grade 9 na ako ng panahong yon. Hindi na ako ginagambala o pinapakitaan ng anino na yon. Siguro dahil sa circle of friends ko. Masaya kasi silang kasama at hindi ka ma-out of place sa kanila. Maliban na lang noong nasa bahay ako. Mag-isa ako sa kwarto. Nasa sala yung mama at dalawa kong kapatid. Wala akong ibang ginagawa kaya humiga ako sa kama. Dahil lang daming una na nakapatong ay excited akong humiga. Doon kasi parang nakaupo ka lang na humihinga. Ang gaan kasi ng feeling tapos ang tahimik. After kong humiga ay nag-isip-isip ako sa mga masasayang moments ko together with my crush. Medyo bored kasi ako kaya naisip ko siya. Maya-maya lang ay nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Parang hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong hinanakit sa crush ko kasi close friend na kami noong panahon na yon. Hindi ko iniinda ang sakit. Panay dasal na lamang ako sa Diyos para kung sakali ay ready na ako. Pumanik na si mama at mga kapatid ko habang ako ay pinipilit kong ibaliwala ang nangyari. Ayoko namang istorbohin si mama kasi napagod na yon sa trabaho. Panay iyak at dasal na lamang ako. Feeling ko kasi sa mga oras na yon ay mamamatay na ako. Halos mawalan pa nga ako ng hininga pero pilit kong nilalabanan ang sakit hanggang sa hindi inaasahan ay nakatulog ako. Kinabukasan ay himalang nabuhay ako
Nagdasal muli ako at nagpasalamat kay God. Wala nga talagang imposible sa Kanya kasi kahit nawala na ako ng pag-asa noon ay nandyan pa din ang Panginoon sa tabi ko. Hindi ko alam kung kagagawan ba yon ng shadow o kung anuman. Sa pagkakakilala ko kasi may heart history talaga ako noong pinanganak ako. Pero ginamot naman daw ako bago ilabas sa ospital, sabi ng mama ko. Samantala year 2020 tumigil ako noon sa pag-aaral dahil na rin sa pandemic at namatay noon ang aking ama dahil sa COVID-19. 2 years akong huminto dahil na rin sa financial problems. Nakabalik na lamang ako sa pag-aaral noong 2022 nang magsimula na ulit ang face-to-face classes. Papadudot, etong taon na ito ang pinakamaraming encounter ko about sa shadow. Hindi ako sure kung siya ba yun or iba pa. Natatandaan ko noon, may activity kami sa eskwelahan na manood ng sine. May ticket na ako noon ng kaso'y ayaw akong payagan ni mama na umalis kasi malayo daw. Hindi kasi ako sanay pumunta sa malayo. Pinagalitan ako ni mama at nagkatampuhan kami. Ang kaklase ko naman ay panay tawag sa akin. Sasabay kasi daw sila sa akin. Pero at the end of the day, hindi pa rin ako natuloy. Compulsory kasi yung pag-attend. Nagkulong ako sa kwarto noon, iyak ako ng iyak kasabay noon ang pagkimkim ko ng galit kay mama. Monday noon nang kinausap ako ng kaklase ko. Sabi niya nakita niya raw akong naka-skinny jeans at t-shirt. Nagtaka ko kasi hindi naman ako tumuloy sa pagpunta. Hindi ako naniwala. Pagkatapos ay tinawag pa niya yung isa kong kaklase na witness na nandun ako. Ako daw talaga ang nakita nila. Wala naman akong kamukha sa campus namin, tanging mga estudyante lang din na manonood doon. Tinawag pa nga daw nila ako pero parang wala daw emosyon noong nakita nila ako. Kaya ayon, noong nag-attendance ay present ang nakalagay sa akin kahit nawala ako doon. Sobra akong nagtaka papadudot pero hinayaan ko na lamang. Sa tingin ko ay kagagawan niya ng shadow. Dinoppelganger niya ako para makaligtas ako sa activity namin. 2 beses na akong na-doppelganger. Akala nila ako pero wala naman ako sa sinasabi nilang pinangyarihan. Naisip ko tuloy na napakabait niya. Same year po pero December, nangyari naman ang isa sa mga hindi ko inaasahan. May kilalang mama ko na isang religious brother. Sabi nito kay mama, demonyo daw yung nagpapakita sa akin. Binigyan ako ng pendant na may Saint Benedict para hindi makalapit ang mga espiritu sa akin. 3:30 nang umalis kami ni mama patungo sa amo niya para banlawan ang mga damit na nilabahan nito. Sumama ako para tulungan siya at pagkatapos mga 5 AM nung nauna akong umuwi. Nagkatampuhan kami ni mama kaya doon lamang ako sa sala na tulog ulit. Patay ang ilaw noon maliban sa lampshade na nagbibigay ng kaunting liwanag. Nagbabasa ako noon ng story sa Wattpad, yung sofa na hinihigaan ko kaharap ang TV at lampshade. Inaantok na ako noon, masyado nang mahabang binabasa ko. Hawak ko ang cellphone ko sa kanang kamay. Pero papadudot muntik ko nang mabitawan ang cellphone ko dahil nagpakita uli sa akin ang misteryosong anino. Nakatayo malapit sa lampshade na medyo maliwanag. Napabalikwas ako nang wala sa oras. Yung antok ko ay nawala. Dali-dali kong binuksan ang main switch para maliwanag at pumanhik sa kwarto para doon na lamang matulog. Na-realize ko na lang na kaya siguro hindi yon nakalapit sa akin ay dahil sa pendant na suot ko. Pero hindi naman maiiwasan na makikita at makikita ko pa rin siya. Lumipas ang ilang buwan at hindi ko sinasadyang mawala ang pendant habang naglalaba ako. Tanging dasal ko na lang na hindi niya ako pagpakitaan muli. Pero ibang nangyari dahil habang tumatagal ay mas lalo ko pang nararamdaman ang presensya niya. Nasa sala kami kasama ang mga kapitbahay ko na nanonood ng TV. Malapit lamang ako sa hagdanan nakaupo
nang tinawag ako ni Mama. "Elay!" Tawag ni Mama sa akin. "Ma, bakit?" Nagtataka naman akong nagtanong sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya akong umakyat sa itaas. Agad naman akong sumunod. Pero sa kalagitnaan na ako ng hagdanan ay parang kinilabutan ako. Sa malayo ay natatanaw ko si Mama sa bintana malapit sa hagdanan kaya nilapitan ko siya. "Ma, tinatawag niyo po ba ako?" "Hindi, naglilinis ako ng kwarto dito. Hindi kita pwedeng hinga ng tulong kasi allergic ka sa alikabok," sabi ni Mama sa akin. "Pero narinig ko pong tinawag niyo ko," ang sabi ko sa kanya. "Hindi kita tinatawag. Ano ba yung sinasabi mo?" Medyo naiiritang wika ni Mama. "Sige na at bumaba ka na. Baka magkaroon ka na naman ng allergic rhinitis," dagdag pa niya. Papadudot doon ko na-realize na hindi nagbibiro si Mama. Ako lang din naman ang may pangalan na ganon sa amin. Ilang buwan ang lumipas, nasa higaan ako noon. Malaki kasi ang kama ko at ako lang ang nakahiga doon. Matutulog na sana ako nang napansin kong may hangin na umiihip mula sa paa ko papunta sa balakang ko. Yung electric fan namin di naman sa akin nakatapat, kundi doon sa mga kapatid ko. Kinilabutan ako bigla kasi unti-unting pumapanhik ang hangin sa ilalim ng kumot ko. Kaya inagapan ko kaagad. Pinalo ko yung tuhod ko kasi baka may nilalang na hindi ko nakikita ang nasa ilalim ng kumot ko. Nagsisisi ako kung bakit nakatihaya akong humiga noon. Nung isang gabi naman sa sala ako natulog. May ginagawa kasi akong project noon kaya naisipan kong matulog na lang doon. Nagising ako bigla. Hindi ko alam pero nagising ako na may humahawak sa kamay ko na hindi ko nakikita. Papunta ata sa gitna ng hita ko. Mabuti na lamang at nagising ako. Pagising ko si Mama, binubuksan pala ang ilaw para mag-CR. Sinabi ko yon sa Mama ko at hindi niya ako hinayaang matulog nang wala sila sa tabi ko. Isang umaga ay nagising ako na may tumatawag sa pangalan ko habang kaharap ko ang dingding namin. Parang nasa tabi ko lang ang tumatawag sa akin. Samantala kasabay ng mga kababalaghang nangyayari sa akin ay pakiramdam ko ay mas lalo pang lumalakas ang psychability ko. Nakakarinig ako ng mga multong babae na sumisigaw sa kanang tenga ko na parang malapit lang talaga. Nakakakita din ako ng white apparition ng mga multong dumadaan. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matukoy kung ano yung misteryosong anino na nakikita ko. Noong March habang mag-isa akong umupo sa harapan ng upuan, nadinig ko na nag-uusap ang dalawang kaklase ko. Akala ko ay hindi pa sila tapos mag-usap pero nang lingunin ko, wala nang bakas nila doon. Kanina pa palang umalis. Sino naman yung narinig ko? Yung ibang kaklase ko kasi natutulog at konti lang kami noon kasi malapit na ang graduation namin sa junior high school. Akala ko ay tapos na at wala nang misteryosong aninong magpapakita sa akin. Pero hindi dahil nagpakita na rin siya sa ibang tao. Pati kaklase ng kapatid ko ay nakakita din. Sa una daw akala niya ay ako yon. Pero napansin nito na all black lang at anino daw yung nakita niya sa labas ng bahay. Yung anino daw ay nakaupo sa kama ko. Posible kayang hindi pa din ako iniiwan ng shadow na yon. Wala naman kasi ako noong oras na yon kasi umalis ako. Nang matapos ako sa junior high ay nagpasya si Mama na bumalik kami ng summer para doon muna magbabakasyon ng isang linggo. Almost 9 or 10 years na din kasi kaming hindi makauwi doon. Akala ko ay matatahimik ako doon at walang manggagambala pa pero nagkamali ako. Sa unang araw kasi ay wala akong nararamdaman. Sinulit pa nga namin yung pagbabakasyon dahil isang linggo lang kami. Hindi na ako nag-abala na humanap ng albularyo na solusyon sana upang hindi na magpakita sa akin yung human shadow figure na kung tawagin ko ay shadow man. Nasa isip ko lang noon ay kalimutan muna ang mga misteryo na nangyayari sa buhay ko. Pangapat na ata na araw yon habang nasa CR ako. Yung tita ko ay bigla niyang kinatok ng napakalakas ang pintuan at tumawa.
Inaasar kasi niya ako ng mga oras na yon. Agad na akong lumabas at pumunta sa igiban ng tubig. Nasa labas kasi ang CR ng bahay ni Lolo pero ilang distansya lang ang layo sa bahay at may igiban ng tubig. Nang pabalik na ako ay nahagilap ng mga mata ko ang taong tumatakbo sa labas ng bakuran. Hindi ko matukoy kung babae ba yon o lalaki. Pero akala ko that time ay si tita yon. Pero nang tanungin ko ang kapatid ko, ang sabi niya ay pumasok na sa loob kanina pa si tita. Nung naalala ko, yung tumatakbo kanina, alam ko na hindi tao yon pero iniisip ko lang na si tita yon kasi siya lang ang taong kinukulit ako. Tapos ay hindi ko na lang yon inisip pa at pumasok na ako sa bahay. Samantala hapon na noong naisipan namin na maligo sa dagat. Kasama si tita at mga pinsan ko ay tinanong ko pa nga kung siya ba yun pero ang sabi niya ay hindi daw. Bigla naman akong tinawag ng kapatid ko at sa oras na yon ay ikinuwento niya sa akin ang nakita niya. Habang nananalamin daw, ang kapatid ko doon sa pintuan ng kusina ay nakita niya daw ako sa likod pero yung hanggang bewang lang daw at wala ang mukha. Nung lingunin kasi niya ay wala daw ako doon. Na-realize niya sandali na nasa CR pa daw ako sa oras na yon. Parehong-pareho daw kasi ang short at damit na suot ko sa nakita niya sa may salamin. Rumihistro sa isipan ko na baka doppelganger ko. Yung shadow na nakita ko ang nakita niya. Kinuwento din namin yon kay mama after 5 days pero huli na kasi wala na kaming oras para humanap pa ng albularyo na malapit sa baryo namin. Natapos ang 1 linggo at wala na muling nagpakita at nagparamdam sa akin. Dahil kung hindi mo naman ito ifo-focus ang atensyon mo sa kanila ay hindi naman siguro yon magpaparamdam. Hanggang sa dumating ang huling araw ng bakasyon namin sa Samar. Doon ay muling nagpakita sa akin ang shadow figure na yon. Parang deja vu ang nangyayari. Kasi mismong nasa sala ko uli siya nakita kagaya ng dati. Ang pinagkaiba lang ay nag-iba ang pwesto ng sofang hinihigaan ko. Habang nagbabasa kasi ako ng Wattpad sa cellphone ko ay may narinig akong lumakad. Binaliwala ko kung sino yon pero dahil dim light ay nahalata ko ang isang aninong mabilis dumaan malapit sa refrigerator namin papunta ng TV. Halos masira ko ang cellphone ko kasi gusto kong hanapin ang flashlight na application dahil ayaw kong buksan ang switch ng ilaw. Baka kasi doon siya pumunta. Dati kasi nakatayo lang ang anino kaya iniisip ko na hallucination lamang yon. This time alam kong totoo ang lahat ng yon dahil tumakbo siya at yon ang kinakatakot ko. Kaya matapos noon ay nagdasal na lamang ako at tumalikod para hindi na makitang muli yon. Hindi na ako nag-abala na pumanhik sa kwarto kasi kasama ko naman si mama noon pero tulog nga lang. At alam ko kahit saan ako pumunta ay susunod pa din naman siya sa akin. Isang araw bago ko makita uli yung shadow ay may napanaginipan akong gwapong lalaki. Hindi siya pamilyar sa akin pero sa panaginip ko ay sobrang bait niya. Pero sabi nila baka siya yung nakatingin sa akin habang natutulog ako. Alam kong may kinalaman ang panaginip o bangungot ko dati dahil madalas ay nagkakatotoo yon o parang premonition na din kung tawagin. Sa panaginip ko 6 years ago yung senaryo ay nasa dating paaralan daw kami nung may isang puno doong malaki. Nung nawala ang mga tao sa paligid, may puwersa daw ng hangin na kumuha sa akin papunta sa mga ulap. Maitim ang kulay na yon. Dahil dito ay humingi na ulit ako ng tulong noon sa isang albularyo. Doon nalaman ko na ang shadow figure na sumusunod sa akin ay nanggaling sa isa sa mga puno na nakatayo sa school namin noong high school pa ako. Hindi ko naman ito nagambala pero nakursunodahan daw ako. Isa raw itong elemento na nagpapalit ng anyo. Kadalasan ay itsura ko ang ginagaya nito. Ano po bang dapat kong gawin sa misteryosong aninong yun? Hayaan ko lang po ba siyang gayahin ako? Huwag mong hayahan na
gayahin ka niya. Dahil sa ngayon ay hindi natin alam ang totoong intensyon niya. Pwedeng ginagaya ka kasi may balak siyang masama sa mga kaibigan, kaklase o kapamilya mo. At mukha mo ang gagamitin niya para magkaroon ng problema at sa iyo ang sisi. Wika pa ng albularyo. Dahil doon, Papa Dudut, ay lalo akong kinilabutan. Agad naman akong binigyan ng albularyo ng isang pangontra. To my surprise, ang inabot niya sa akin ay isang kwintas na may Saint Benedict. Proven and tested na raw yon na pangontra sa mga multo at masasamang elemento. Kahit daw hindi mga Katoliko o Kristiyano, pero gustong matigil ang demonic infestation sa kanilang bahay ay gumagamit na rin daw nito. So tinanggap ko yon at sinuot. At sa awa ng Panginoon, pagbalik namin dito sa San Mateo Rizal ay hindi na ako nilalapitan ng misteryosong anino bagamat nakikita ko pa rin siya. Ngayon, ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasasagot. Anong intensyon niya sa akin? At kailan siya titigil sa pagsunod-sunod at panggugulo sa akin? Papa Dudut, alam kong hindi pa tapos itong kwento ko dahil hanggang ngayon ay nakikita ko pa rin ang misteryosong anino. Sinubukan ko na ang lahat ng means para mawala ito. Pero hindi talaga. Buti na lang at may Saint Benedict medal akong suot-suot, kaya hindi ito makalapit at hindi niya ako magaya. Kasong pinapangamba ko, nagpapakita na rin siya sa mga kasama ko dito sa bahay at sa eskwelahan. At nangangamba ako na baka may gawin siyang hindi maganda sa mga taong malapit sa akin. Hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito at mapiling i-post sa inyong channel. Muli ay maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Eli. Maraming salamat, Eli, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakatakot ang iyong problema dahil hindi mo alam kung ano ang pakay sa iyo ng shadow figure na yon. Kung ako sa iyo ay huwag kang tumigil sa paghahanap ng taong pwedeng makatulong sa iyo. Kung hindi kaya ng albularyo o pare, ay sumangguni ka na sa iyong archdiocese or diocese para mabigyan nila kayo ng payo. At makapag-recommend sila ng magaling na exorcist para matalo ang nilalang na gumagambala sa iyo. Huwag mo rin kakalimutang magdasal, tibayan ang pananampalataya mo sa Diyos. Dahil kung merong mang makakatalo dyan sa puwersa ng kadiliman ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at paalala po, bawal pong mag-re-upload ng aking audio content. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa